10 taon na ang nakalipas. Parang Ang kahapon bangungot lang na nagising nag-iwan sa isang ating bangungot ang mamamahayag na si Maureen Salamida. Ginoo tabang, Panginoon tulong. Taon-taon sinasariwa ng mga taga-Giwan ang hagupit ni Yolanda. Katatayo lang itong weather station na bigay ng Japan nang humagupit si Yolanda noong Nobyembre 2013. Kung titingnan natin sa mapa, ito isang strategic point na kung saan dito halos dumadaan yung mga bagyo, lalo na pagdating sa last quarter. Nakaharap sa Pacific Ocean ang Giwan Weather Station kaya itong unang sumalubong nang tumama sa kalupaan si Yolanda. Mahigit 100 ang nasawi sa Giwan at libo-libo ang sugatan. Halos buong bayan na sinlaki lang ng Quezon City ang nasalanta. Daang-daang bahay at struktura ang nagiba o nasira. Isa ang pamilya ni Rosemary de la Cruz sa mga lumipat sa housing project para sa mga biktima ng Yolanda. Bago tumama ang bagyo, nag-aalangan pa siyang lumikas mula sa dati nilang tinitirhan sa tabing dagat. Super typhoon talaga yung dadating, kaya yun, nag-decide na din kami na kailangan na. Kung ikaw lang? Kung ako lang, siguro hindi. Mas komportable ako nga nasa bahay lang eh. Isa sa mahalagang natutunan ng mga nasalanta ni Yolanda, makinig sa mga babala tuwing may paparating na kalamidad. Ang pedicab driver na si Mang Joel nagpapatayo na ng bagong bahay sa pag-asang kakayanin nito ang susunod na bagyo. Yun ang pinaghahandaan ko. Ayoko na nung palipat-lipat sa ibang bahay. Matapos ang isang dekada, halos mabura na ang mga palatandaan ng delubyo na dala ni Yolanda. Puwera na lang ang mga taunang pag-alala at mga mapait na leksyon na iniwan nito sa mga taga-Giwan. Okay naman po kami. Ilang taong ding naging abala ang lokal na pamahalaan sa pagbangon ng Giwan. Malaki na rin ang pinagbago ng bayan. Kahit papaano, nakabawi na ang sektor ng negosyo at nadagdagan na ang mga establishmento. Nung nasira lahat, na-replan namin, na-redesign namin kung ano gagawin namin. Patuloy ding sinisikap na gawing mas ligtas ang Giwan sa mga paparating pa na sakuna. Kabilang dito ang tamang pagpapatupad ng mga batas. Alam mo, probinsya, wala kaming pakialam sa building code. Ngayon, napaka-strict. Unti-unti na ring nakikilala ang turismo sa Giwan. Maliban sa mayaman ito sa kasaysayan, surfing haven din ang ilang resorts sa bayan. Ang pag-aalala kay Yolanda, pag-aalala rin sa kabutihan na umusbong sa harap ng matinding unos gaya ng pagbabayanihan at kagandahang loob na bumuhos sa Giwan. Dahil sa tulong nyo, nabigyan kami ng pangalawang buhay. Patunay ang Giwan sa katatagan ng Pinoy at ang pangakong tatandaan ang mga aral na iniwan ng isang malagim na trahedya. Mula sa Giwan, Eastern Samar, David Santos, CNN Philippines.